Energy. Pag ganito talaga na araw ng Lunes, diba? Nakaka-excite talaga na simula ng linggo natin with a good vibes and with a good heart, with a good energy. Yesterday, today, and tomorrow. Hoy, alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil nakainom ako ng MX3 capsules. Ay, ano ba meron dyan, Mare? Well, alam mo naman sa bukod ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidant and anti-inflammatory properties. Perfect! Ay, Mare, ito pala yung MX3 product na dumaan state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist at microbiologists. Kaya nga naman hindi kataka-taka, Mare, na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oh, diba? Happy Monday morning po sa inyong lahat. Yes! Habang papalapit. Oo, habang inaatrasan ka ng truck. Good morning! Good morning sa iyo, and we are so white on a Monday. Kasi nga, Mare, ngayon sauna. Ay, oo nga pala. Oo. So, antabayanan po natin dahil for sure marami na naman tayong mga malalait. Hoy! Na mga outfit. Maraming mga fashionista di ba? Kasi nga nung nakaraang GMA Gala, grabe, akala mo lahat nakapagtapos ng interior couturier. Oo, ito naman, Mare, ito namang sauna. Ito yung gala naman ng ng mga lingkod ng ating bayan. Correct, diba? So, antabayanan natin sino ang lalus, sino ang palus. Diba? Palus. Sino yung palong-palo. For sure, antabayanan naman ng mga tao dyan si Heart Evangelista. Correct. Diba? Kasi Senate President ang kanyang asawa. Diba? Pero bago ang lahat, ito na muna ang mga kaganapan sa loob at labas ng mga pampalakasangan. Chika sa Arena! Oh, hi! Diba na nakakaloka? Araw na naman po ng Lunes kung saan nga naman tayo ay magbalitaktakan. Magbalitaktakan at magkabalitaan. Correct. Sa mundo ng pampalakasan, diba na nakakaloka? Noong Sabado nga ay naganap na, Ang alin? Ang muling paghaharap ng mga kupunan sa PVL 2024 Reinforced Conference kung saan nga naman, Mare, nakapuntos na for the first time noong Sabado ang grupong Creamline against Farm Fresh, diba? Dahil nga noong unang laro nila noong July 16 ay medyo hindi sila pinalad na manalo pero nakabawi sila nitong Sabado kung saan nga naman 3 sets, Mare. Set 2, 3, and 4 kanilang pinanalo para makuha ang puntos para, alam mo yun, sa pagkawagi nila against Farm Fresh. Ayan, ang kanilang, alam mo yun, ang kanilang best player for that day ay ang kanilang import na si Erica Staunton na may 26 points, 23 attacks, 3 blocks at 14 excellent reception. Samantalang nakapuntos naman din ng 3 straight sets. Kumbaga hindi nila pinapuntos. Pinapuntos naman actually, pero hindi talaga na yung totoo, hindi. Pinapuntos o hindi? Hindi, kumbaga parang hindi pumuntos para manalo. Kasi 3 straight win Yes. Kumbaga parang lumaban naman, kaya lang talagang hindi ito kumbaga parang pinayagan ng PLDT Heaters against Gallery Towers. Ayan, kasi nga kumbaga, Mare, nakakalungkot kasi kumbaga parang
pangalawang pagkatalo na ito ng Galleries High Risers na grupo, diba? Bagamat itong PLDT Heaters naman ay naka 2 wins, 0 loss pa din. Kumaga nangunguna sila ng dalawa ng Cherry Tigo na may 2-0 na pagkapanalo. At syempre sa labanan ng PLDT Heaters at Galleries Tower, ang tinanghal na best player ay si Kat Arando, kung saan meron siyang 16 excellent digs and 9 excellent reception. Samantala sa labanan naman ng NX-led Chameleons against Cherry Tigo, gaya ng sinabi ko kanina, nakamit ng Cherry Tigo ang kanilang pangalawang pagkapanalo. Ayan, against NX-led Chameleons yan noong Sabado. 3 straight sets din ang nakuha ng Cherry Tigo, na kung saan nga naman ang kanilang best player ay si Ara Galang na may 11 points, 7 attacks, 4 blocks at 11 excellent digs. O, diba? Na nakakaloka yan. Ay, ang bongga niyan, Mare, in fairness. At yan po muna. Siyempre, sa antabayanan natin sa darating na Martes, Mare, ang naka-line up naman na game na maglalaban-laban para sa Group B ay ang Signal HD, ang Zeus Thunderbell versus Zeus Thunderbells, Choco Mucho versus Akari Chargers, at ang Capital One versus Petrogas. Yan muna kaganapan sa PVL Reinforced Conference. Ayun naman, Mare, dadakuan ko naman ang isa nating kababayan na talagang naman na magpapahanga sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, itong si Samantha Kyla Katantan. Ayan, Mare, sa darating na Paris 2024 Olympics ay irerepresenta ang Pilipinas ng isa sa top Pinay fencer na si Samantha Katantan. Nagsimula si Samantha sa fencing at the age of 9 at nagsimulang maglaro para sa Pilipinas sa the age of 15. Ngayon ay lalaban si Samantha para sa bansa sa Paris at siya ang first Filipino Olympic siya ang first Filipino sa Olympics since Barcelona 1992 para sa fencing. Ayan, magkaroon kaya ang Pilipinas ng isang medalya sa fencing ngayong Olympics. Ipapakita yan ng ating kababayan, kaya atin siyang suportahan. Correct. At papalapit na ang 2024 Paris Olympics. Kung saan naman lahat nga ay naghahanda na. Ultimo ang ating kapamilya sa Arena Plus na si Carlos Yulo ay naghahanda na rin para sa gymnast division. And of course, ang ating boksingerong si Yumil Marshall. Yes. Yan. At Yumir Marshall ay talagang nga naman ate din talagang ipanalangin na kanilang mauwi ang golden, not bibe, but the medal. Pero yun mo, Mare, 1992 pa tayo nagkaroon ng representante para sa fencing. No? Tapos ngayon ulit. Samantalang ang daming akla sa Pilipinas. Correct. Na nakipag-fencingan. Hoy! Hindi. Hindi, I mean, ang mga akla, maliksi. Diba? Sa fencing. Diba? Bakit naman hindi? Bakit? Truly. Hindi lang naman panlalaki. Diba? Ito kasi Samantha, babae Mare, hindi lang sa fencing. Sa rowing meron na din. Yes, at diba? Babae din. Correct. Diba? Patunay pong lamang na talagang umaangat na ang kalidad, lalo pat pagdating sa palakasan. Yes. Diba? Na nakikipag-sabayan na rin tayo. Hindi very empowered ang mga Pilipina. Hindi man ganun kadami, pero kahit papaano unti-unti na tayong lumilevel up at sa ilang mga kategorya ay napupunan na natin ng mga atletong pwede nating ipagmalaki. Correct. Diba? Lalo pat pagdating dito sa ganitong patimpalak ng Paris Olympics. Ay sana'y matukoy din ito ng ating Pangulo. Diba? Sa kanyang SONA. Na magkaroon ng mga espesyal na programa para sa ating mga kababayan na alam mo yon, lumalaban sa ibang bansa upang nang sa ganun ay maitayo ang bandila ng Pilipinas. Yung suporta. Yes. Para sa international scene ng sports. Diba? Well, sa tingin ko naman mukha naman nasusuportahan na sila at mukha talagang porsigido na ang ating mga atletang Pilipino. Kaya Pilipino, iangat natin yan, iwagayway natin sabay-sabay ang ating bandila para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Yes. Well, hindi yan po muna ang ating Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports.
Nako, ito yung chichika. Kumukha yata, alam mo yun, na hindi sa sports. Bakit? Namin kinalaman. Kung Ano ba hindi nangyari? sa world peace. Wow! Biyukon pala. Ano ba to? China versus Philippines ba yun? Ay. Magpapadala na daw ng maraming siopaw. Siomay at champoy. Yeah. Hindi, pero marami ang natuwa, Mare. Dahil, diba, naganap na last Saturday, last Saturday, ang GMA Gala Night, kung saan nga naman dinaluhan ito ng samut-saring mga bigating artista sa mundo ng GMA at sa mundo rin ng ABS-CBN. Diba? Dito na rin nakita na witness ng lahat ang pag-uusap at first time yata, if I'm not mistaken, na paghaharap ni na Vice Ganda at Dennis Trillo. Wala nung? Nang, alam mo yung pumutok ang issue ng questioning di umano ng aktor na kung may ABS-CBN pa ba. Pero alam mo, Mare, nung time na yun, nung nakita sila sa GMA Gala, ay talaga bang parang manghang-mangha sila sa isa't isa at nagbesuhan naman sila in fairness. So ang ibig sabihin nito, Mare, ay talagang hindi sila apektado at maski si Meme Vice sa sinasabi ng ilan na tipong naapektuhan dahil dito, nagsalita, diba? Ay parang bang walang bakas ng pagkayamot dahil dito sa isyong ito, diba? Although siguro merong mga naganap na pag-uusap na hindi naman nakikita ng camera, diba? Pero it only shows na tipong yung kanilang pagbebeso at pag-handshakes at kanilang pag-uusap kahit pa panandalian ay nagtuldok dito sa usapin na ito na nag-uugnay kay Dennis Trillo sa pangingestyon tungkol dito sa kinabibilangang estasyon ni Vice Ganda. Diba? Parang lahat ng tao nakatutok nung araw na yun, nung lalo pa nagtagpo-tagpo sila. At hindi rin nakalagpas sa mga mata ng netizen na mag-vote in si Bea Alonzo at Vice Ganda. Tanong nung ilan, ano kayo na pag-usapan nila? At saka ang ingay daw nila. Oo, diba? Yung mga ganong aspeto na nakakatuwa lang ng bonggang-bongga. Actually, nung gabi ng Gala Night ng GMA7 ay napuno ng, alam mo yun, kasiyahan. Pero hindi pa rin naiwasan na maintriga ang ilan. Lalo pa sa kanilang mga kasuotan na nakakaloka. Sino-sino nga ba yung mga ano dyan na mataan natin, Mare, na magagandang kasuotan? Unang-una na, lalayo pa ba tayo? Umpisahan na natin sa mag-asawang Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Na napaka-elegante in black with a silver lining. Diba si Marian Rivera na talagang, ay nako, kahit ano yatang ipasuot mo kay Marian Rivera. Kahit basahan ata, mag-outshine pa rin siya. Kaya niyang dalhin, diba? Na parang napaka-classy. Pero alam mo, Mare, kung na-question ngayon ng ibang mga netizen kung alin? bakit itong si Meme Vice Ganda ay pinaglakad ng mag-isa samantalang itong si Marian at Ding Dong ay may mga kasabay. Oo. May mga kasabay na naglakad. Well, actually, Maren, parang noong una yata, parang portion by portion Kasi diba, ang umattend lang naman sa Showtime si Darren Espanto, nakita natin yan. Si Ogie Alcacid, Vong Navarro, Ryan Bang, tsaka sino tong konsehal? Si Jong Hilario, sorry. Meron sorry, pa, Jong. may isa pang babae. Nawala sa isip ko. Ayan, may isang babae pa na akala nung ilan, diba? Kasi diba, pag naka-side view yung Gelami na kasama nila, akala mo si Ann Curtis. Pero wala si Ann Curtis doon. Hindi si Ann yun. Oo, hindi si Ann. Diba? Maraming nga nagtakatas, lalo pa dito, nagkaroon din ng matinding parang intrigahan dahil nga dito sa nangyaring pagkakadapa on stage na itong si Harleen Budol. Yes. Habang suot-suot niya yung kanyang gown na parang tinariyahan ng doon sa dulo. Actually, maganda yung gown. Maganda naman talaga, di ba? Oo. Actually, marami din mga nag-outshine, Mari, ng mga gowns like si Bea Alonzo. Pero marami din na nagsasabi ng mga netizens, siguro maganda sana yung kay Bea. Okay naman siya kasi tinanghal sila mga Hall of Famers. Uy, na diba? Nai-issue yung kay Bea Alonzo, yung gown niya. Oo. Kasi binili daw sa isang online shop. Oo, diba? Pero, timo, na-carry naman niyang bitbitin. Oo nga. Ng bongga. At the same time, sabi nga ng ilan, it could have been yung gown ni Bea na puti. Diba? Sana wala na lang yung parang palong sa gilid. Yun din ang hindi ko diba? Hindi ko bet. Hindi naman sa hindi ko bet, pero kung sakasakali magkaroon ako ng pagkakataon na i-redesign yun ang tatanggalin ko. Oo, diba? Kasi parang elegantly na pwede na sana na ganun plain lang diba?
ba? Marami din naman ang mga nangutya, lalong-lalo na sa ilang mga kasuotan ng ilan nating mga mga artistang hinangaan. Tulad na lang kay Heart Evangelista, 'di ba? She really nailed it. Kaya lang parang sabi naman ng ibang mga netizen, parang sa sobrang daming mga Daming nangyayari sa gown. Daming nangyayari dun sa gown. Hindi, alam mo yun, hindi mo na hindi kagaya dati nung last year na punta talaga ni Heart Evangelista na napaka-simple lang talaga, well-detailed. Yung parang shells, 'di ba? Yung mga suot niya yung last year Yes. sa gala night. Parang ito medyo parang over-design. Yung Sanya Lopez, Mare, na na may Makabog yun. pang Miss Gay. Diba? Yung mga ganon. Miss Gay ang atake. May transition May transition. Diba? Tas, alam mo, nung tinanggal niya yung itim, sabi ko, yun na yun. Parang parang mas okay sana yung itim pa. Oo. Yung itim na lang sana na medyo akala natin short skirt talaga. Yung pala may pasabog pala yun. Sana nung tinanggal niyang ganyan, may mga naglaba sa mga butterflies. Kaya ibon, kalapati. Pero ma-animal cruelty naman siya. Hindi, babali pa rin naman yung kalapati. O kaya halaman. Naglatag ka. Pag ganun niya, lumatag yung Bermuda grass, ganun. O kaya, pagbukas niya ganyan, ay panalo siya nun, Mari. Kung pagbukas niya nung ganyan, biglang lumabas doon si Willie Revillame. Namigay ng jacket. Char lang. Pero isa din sa mga, alam mo, hoy, bakit siya yung naisip mong lumabas doon? Kasi dumana naman sa camera Nakakaloka. Mag-meeting nga tayo mamaya. Hoy Mare, ang hindi sa nakaligtas sa mga mata ng netizen ay itong suot ni Michelle Cruz. Sino ba yon? Si Michelle Cruz. Cheryl Cruz. Akala Michelle Cruz. Cheryl Cruz. Kasi nga, nagmukha siyang ibon na hindi mo alam na... Hoy. Hindi, kasi nga, okay na sana yung black dress, Mare. Parang nilagyan ng over na parang shawl na puting ganyan. Na, I respect the designer, diba? Pero syempre sa mata lang ng ilan, parang nagmukha siyang pabo na... Hindi, yun lang naman ang mga Si Meme nga, dami na nagsabi nga doon sa doon napakamahal. Hindi ko kasi mahanap kung anong pangalan ng designer ni Meme, pero international designer to Doon sa comment section, sinasabi nila na parang daw, si Meme daw parang nagsuot ng garbage bag. Actually, yun nga yung mga comment iba na parang suot ni Meme, garbage bag. Uy, ang mahal nun. Alam mo ba, nung may nagsabi rin sa akin, ba't ganun yung suot ni Meme, parang garbage bag? Alam mo, sinagot ko talaga, sabi ko nga, GG. Ganon, di ba? Sabi ko, GG, yung leather? Di ba? Parang leatheran yun, di ba? Oo, pero yun nga. Di ba? Alam mo, sabi nga ng ganda ilan. Talaga nung gown. Kasi tinanghal nung gabi na yun, di ba? Si Kylie Padilla. Ay, ang bongga ni Kylie, di ba? Oo, nakalimutan yata niya mag-blower pa ng hair. Hindi, parang... wet look. Hindi, baka akala niya kasi nasa Encantadia pa. Charot. Hawak na yung brilyante ng tubig. Naligo. Oo. Akala niya siguro, kasi siya, di ba? Hoy, ang role niya dati si Amihan, brilyante ng hangin. Hindi niya sukat akalain na. Napagod yung brilyante, hindi nakapagpatoyo ng buhok. Hindi, kaya basa yung buhok ni Kylie Padilla nun. Galing siya sa piyesta ng San Juan. Binisakan si ni Boy Dila. Winatergan. Winatergan ni Boy Dila. Sabi, pagka nagpunta ng kilan, binuhusan ng tubig. Dog show Porket hindi inimbitahan ay, hindi pinapasok. Oo, diba? Yung mga ganong aspeto. Sino pa ba? Jean Garcia slayed it na white lang talaga, diba? At her age, alam mo yung napaka-elegante pa rin yung tignan. Sino pa ba dito? Si Gabby Garcia. Diba? Na hindi maintindihan kung, alam mo yun, para siyang... Sabi nila, si Gabby Garcia daw, alam mo, ang mga Pilipino, ang tataba ng utak nyo at napakawalang iya nyo talaga. Sabi ganyan, si Gabby Garcia daw, yung apo daw nung may-ari ng nung finger licking kicking good. Kasi may parang manok? Ay, nagmukha siyang manok noon. Hindi manok. Siya si Colonel. Yung logo ng... Kasi nga parang grayish, di ba? May botay. May grayish kasi siya na parang si Gabby Garcia talaga. Sinasabi tuloy ng Ay, hindi si Gabby Garcia. Ano sinasabi mo? Yung jowa ni Ruru Madrid, si Bianca Umali. Oo. Sinasabi kasi ko. Kasi si Gabby Garcia, parang grayish siya na parang may... Pero sino yung hindi sumunod sa tema? Si Alice Dixon.
Yun na naman napansin ng tao. Sabi niya, pangalawang gala night na ni Alice Dixon. But parang hindi niya alam na black and white yung team. Diba? Gusto niya mag-outshine. Tapos yun, si Pokwang naman, alam mo yun, ang ganda rin ni Pokwang. Diba? Promising din. Barbie Fortesa, diba? Ay, oo. David Licauco, Star of the Night, diba? Ng bongga. Mga tinanghal talaga. Sabi ng ilan, diba? Sabi ng ilan, kina-question, bakit daw parang, hindi na daw sila tinanghal. Sila Marian, sila Hart, sila Bea. Diba? Kasi taon-taon naman po sila yung nananalo. Give chance to others. Oo. Bigawin na lang Hall of Fame. Nasa na sila, mothering era. Oo, na kumbaga diba? parang alam naman na natin, diba? Pero yun nga lang. Si Jillian Ward din, napakasimple din. Diba? Yung parang heart na ganon. Heart ba yun? Yung parang may bilog lang dito. Tapos si Michelle D. Kamukha niya yung isang influencer. Hindi! Nalaloka ako kay Rufa May Quinto. Diba? Dog show. In fairness, diba? Na-carry niya in her black dress. Diba? Kasabay niya si Michelle D. Ginagaya niya yung lakad ni Michelle. Si Michelle D. Oo. Diba? Hindi na kinaya ni diba? Parang binakongkang niya yung paa niyang ganon. Diba? Hindi binuka niyang pa ganon sa red carpet, diba? Hirap po talaga! Baka akala mo podcast na mamayang alas 5 lalabas na yun, ha? Mamayang alas 5 po yan ang podcast ng Baklita sa Spotify po yan. Sama-sama niyo pong panoorin ang first episode ng Baklita sa podcast. Powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Pero yun na nga, diba? So, hayaan na lang po natin. Ang importante, nakalakad sila sa red carpet. Hindi yung mga nag-outfit-outfitan, tapos nasa kwarto lang. Hindi! Yung mga nasa kwarto lang. Kasi nga akala daw nila +1. +1 naman talaga, pero di ba usually pag +1, makeup artist, PA or hairdresser mo. Hindi yung visitor mo de. Oo. Kaya tuloy Tsaka yung sa pataba, naka-line up kasi marami nagsasabi. Diba? Alam mo yun, para kung sa kalaman ng lahat, diba? Maraming pinag-uusapan to on social media dahil may mga influencers talaga na hindi pinapasok. Pero may mga iba naman na nakalakad tulad ni Cholo Evans. Kasi si Cholo Evans pala is under contract ng Cornerstone. Tapos si Ben naman ay under naman siya ng Sparkle. Diba? Ngayon sa mga nagtatanong kung bakit itong si ano ba pangalan nun? Nino, Perlas? Si Perlas. Ayan, kung bakit nakalakad, in-invite po siya ng Lux. Ayan, ni Ana Magkawas. Kaya Kaya nakalakad. Oo. Tapos yung iba, Si QD naman, nandun siya para sa Bingo Plus. nasa Bingo Plus booth, diba? Kung Yes. sila mga representative. Yes. Kung nandun din naman sila. Ang dami mga influencer na magaganda that night, ha? In fairness. Kagaya na lamang ni Baninay. Oo, in fairness, sa gaw ni Baninay. Ay, si Kong TV, tsaka si V. Cortez. In fairness, diba? Ng bongga, mga lumakad yan ng red carpet. Oo. Pero talaga, alam mo yun, may mga tao talaga na hindi na pa rin talaga mapakali, hindi maiiwasan talaga yung may lait, may masasabi. Diba? Tsaka alam mo, ayoko lang din pumunta doon tapos tapos sa kwarto ka lang. Oo. Ayokong pumunta doon ng ganun, Oo. Mahihiya ako pag ako yun, tapos papaamoy ka pa sa aso. Kasi hindi ka magiging bagahe. Ang higpit kasi ng security. Paamoy niyo sa aso yan. Hindi ka magmumukhang bagahe nung gala na. Akala kasi maleta, diba? Yung mga Wow! Uungkatin ko yung mga malaging damit. Gusto mo ungkatin ko yung lampin mo? No! But anyways, diba? Yan, at least paano natapos na rin ang issue sa pagitan nila. Sana Hindi! Alam mo yun? Hindi ko makalimutan yung bagahe. Sabi ng utak ko, bagahe ka daw. Hoy, hindi ka naman pinadaan doon sa x-ray machine. Tapos pinamoy sa aso. Yun yung masama doon kung pinapasok ka doon sa yung sa tawag doon, yung x-ray box. Tanggalin nyo na tanggalin nyo yung packaging tape niya. Wala naman sa mga bagayan.
Andyan na po muna natatapos ang ating Chicano na Monday morning. Mali po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin, radyo. Sabihin mo,